Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang why the church exists. Ang salitang ginamit po natin ay glorify, meaning the church exists to glorify God. Sa araw nito, ang salitang pag-aaralan po natin as to why the church exists ay gather. The church exists not just to glorify, but to gather. Ang salitang church ay galing po sa Greek word na ekklesia. At kasing kahulugan po ito ng Hebrew word na kahal, which means an assembly or congregation. Ang kahal na salita pong ginamit sa Old Testament ay tumutukoy sa congregation ng Israel. At ang salitang ekklesia na ginamit sa New Testament ay tumutukoy naman sa assembly of the saints of God. Sa araw pong ito, tingnan po natin ang isa sa mga gatherings ng early church at kung ano po ang mapupulot nating aral mula po sa kanila. And I pray na maranasan din po natin ang naranasan po nila. Ang atin pong text ay mula po sa Book of Acts chapter 4, verses 31 to 35. Pakinggan niyo pong mabuti. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Grabe! Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Now, ano po ang matututunan natin mula sa mga verses na binasa ko? Number 1, the prayers were said. Acts 4:31 says, after they prayed. Ang early church ay isang praying church. Ang prayer po ang backbone ng church. Naalala ko ang kwento patungkol po sa isang pastor na namatay. At siya po'y nakapila papasok sa pearly gates ng langit. Nakapila sa kanyang unahan ng isang lalaki na naka-sunglasses, naka-maong, naka-t-shirt at rubber shoes. Tinanong ni Pedro ang lalaki, ano ang pangalan mo? At hahanapin ko sa aking computer database kung nakalista ka nga dito at kung karapat dapat kang makapasok sa langit. Medyo nahihiya pong sumagot yung lalaki. Sabi niya, ako po si Cardo Dalangin, isa lamang pong hamak na taxi driver. So tiningnan po ni Pedro ang kanyang computer database. Ngumiti po siya at itinuro sa taxi driver ang kanyang napakaganda at napakalaking mansyon. Nang makita po ito ni Pastor, tuwang-tuwa at excited na excited po siya. So paglapit niya kay Pedro, tinanong din po siya kung ano ang pangalan niya. Buong pagmamalaki niya pong sinabi, ako po si Daniel Di Maapi, isang pastor sa loob ng 30 taon. So tiningnan po ni Pedro ang kanyang computer database. Tiningnan niya pong mabuti. Tiningnan niya uling mabuti. Bahagya lang po siyang napangiti. At itinuro kay Pastor ang kanyang kubo. Nagulat at hindi po makapaniwala si Pastor at ang sabi niya, sandali lang po ka Pedro, mukhang nagkamali po kayo dito. Mansyon po ang ibinigay niyo sa taxi driver na yon. Bakit kubo lang po ang sa akin? Unfair naman po yata yun. 30 taon po akong nagpastor ka, Pedro. Nasaan ang hustisya dito? Sumagot po si Pedro. Alam mo, Pastor, dito sa langit, resulta ang basihan namin. Habang nagpipreach ka, natutulog ang mga tao. Ngunit habang nagdadrive siya, nananalangin ang mga tao. So you see, prayer is such a powerful tool. May nagsabi nga po ng ganito, prayer is to the soul what breathing is to the body. Alam niyo kung ano ang mangyayari sa katawan na hindi humihinga? Mamamatay. Ito rin ang masasabi natin sa isang church na hindi nananalangin. Mamamatay. Wala itong sigla, wala itong excitement, wala itong enthusiasm, wala itong joy, wala itong buhay. It will die. Si John Hyde po ay isang missionary sa India noong 1800s at early 1900s. Binansagan po siyang praying high dahil sa kanya pong kasipagan sa pananalangin. Pangkaraniwan na pong mahabang oras ang ginugugol niya sa prayer.
at maraming pagkakataon na magdamagan kung siya po'y mag-pray. Alam nyo, dun po sa sahig na kahoy na katabi ng kanyang higaan, ay nagkaroon po ng 2 lundo. Doon sa mismo eksakto kung saan siya po ay lumuluhod at nananalangin sa Diyos. Ano ang nagbunsod kay John Hyde na mag-pray ng ganoon na lamang kataimtim? Na maging yung kahoy na sahig ay nauka dahil sa kanyang pagluhod at patuloy na pagluhod dito. Well, ayon po sa kanya, nangusap isang araw ang Diyos sa kanyang puso at sinabi the church was not up to biblical standards. It was indeed a call to prayer for John Hyde. Pero naniniwala din po ako na tinatawag tayo ng Diyos na lagi rin pong manalangin. Amen? Number 2, the place was shaken. Sa Acts 4:31 nakasulat, after they prayed, the place where they were meeting was shaken. Ang resulta ng kanilang prayer ay isang malakas na pagkilos ng Diyos. Ang pagyanig ng kanilang pinagtitipunan ay physical evidence ng presence ng Diyos. Prayers move God, and God moves places and people. I pray that God would shake us today. I pray na i-shake at alisin niya ang ating panlalamig, ang ating coldness. Alisin niya ang ating pagiging manhid, ang ating callousness. Alisin niya ang ating pagiging kampante o ang ating complacency. Ang kailangang masaksihan ng mundong ito ay ang pagkilos ng Diyos sa bahay panambahan ng Diyos. Ngunit, hindi ito mangyayari hanggat walang anak ng Diyos na willing manalangin. Number 3, the power was supplied. Acts 4:31b, and they were all filled with the Holy Spirit. Nakasulat po sa Romans 2:11, for God does not show favoritism. Ang Diyos ay wala pong kinikilingan. Kung gagawin nating available ang sarili natin, and if we will set ourselves apart, God, the Holy Spirit, will fill us. Ibinigay po ng Diyos ang kapangyarihan na kailangan ng early church. Kapangyarihang harapin ang pag-uusig sa kanilang mga buhay. Kapangyarihang pagtagumpayan ang opposition. At higit sa lahat, kapangyarihan pong maging matapang at maging epektibong lingkod niya. Sa atin pong makabagong panahon, maraming mga programa, mga plano, seminars, conventions, camps, retreats, at kung ano-ano pa pong mga trainings. Hindi ko po sinasabing masama po ito. Nakakatulong po ito. Pero alam niyo po ba, na higit sa lahat na kailangan natin, ay ang mapuspos po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na buhay. Amen? Yun ang kailangan natin. Number 4, the preaching was strong. Ano ang patunay na sila'y napuspos ng banal na Espiritu? Ano ba nangyari? Buong tapang po silang nangaral ng salita ng Diyos. Acts 4:31, yung latter part says, they spoke the word of God boldly. Sa palagay nyo, ano kaya ang naging resulta kung hindi nila hinintay ang Holy Spirit sa upper room doon po sa Jerusalem? Sa palagay nyo, naging epektibo rin kaya sila? Sa palagay nyo, naranasan din kaya nila yung kamanghamanghang paglago kung hindi nila hinintay ang Holy Spirit? Of course, ang answer po sa lahat ng questions na ito ay hindi. At hindi rin po tayo magiging epektibo. Hindi rin natin magagawa ang ipinagagawa ng Diyos at hindi po natin maaakay ang mga tao kay Jesus hanggat hindi po tayo napupuspos ng Holy Spirit. Tandaan po nating mabuti yon. Number 5, the people were solidified. Doon po sa Acts 4:32a, all the believers were one in heart and mind. Napakahalagang mayroong pagkakaisa ang church. Ang great power at productivity ng early church ay maiuugnay po natin ito sa kanilang pagkakaisa. Because truly there is power in unity. At dapat nagkakaisa rin po tayong maipakilala at mailapit ang mga tao kay Kristo. Nagkakaisa po tayo sa paglilingkod sa Kanya. At alam niyo po ba, mas marami tayong magagawa para sa Panginoon kung tayo po'y nagtutulungan at hindi nagbabangayan. Ulitin ko yun ha. Mas marami po tayong magagawa para sa Panginoon kung tayo'y nagtutulungan at hindi nagbabangayan. Amen? Number 6, the possessions were sold. Acts 4:32b, no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Sa 33b,
and God's grace was so powerfully at work in them all. Verse 34, that there were no needy persons among them, for from time to time those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Nagkakaisa po ng damdamin at isipan ang lahat po ng mananampalataya ng early church. At di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para ito sa lahat. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Wala pong kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala po nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman po iyon ayon po sa pangangailangan ng bawat isa. Ganun po sila karadikal. Ganun po sila kaseryoso sa kanila pong pagbibigay. Hindi po tikom ang kanilang mga palad. Hindi po sila maramot. Hindi po sila makasarili. Pag dumating po tayo sa punto na ma-realize po natin na lahat ng pagmamay-ari natin ay kaloob ng Diyos at willing po tayo na ibalik ang mga ito sa Kanya, then, hindi po magkukulang ang church. Pag nag-gather o nagtitipon-tipon ang early church, there was extravagant giving. There was lavish giving. Kaya natutugunan po ang pangangailangan ng church dahil sa kanila pong sacrificial at hindi makasariling pagbibigay. Number 7, ito na po yung last. The progress was spectacular. Wala pong sinumang nag-akala sa sobrang laki ng accomplishments ng iilang mananampalataya lamang. Hindi ito mangyayari kung wala po ang banal na spirito na sumama, nag-unite sa kanila, at sila po'y nagpagamit para maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa church at sa kanila pong mga buhay. Alam nyo, excited din po ako sa gagawin ng Diyos sa church kung saan tayo po ay nagtitipon. Because the same God who made much of that small beginning can make much of us. May nagsabi po ng ganito, God must work in us before He can work through us. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, I pray na mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at kumilos ang iyong banal na spirito sa aming mga puso tuwing kami po'y may gathering either sa bahay, panambahan, or sa social media platform na tulad po nito. I pray na lagi po naming alalahanin ang nakasulat sa Hebrews chapter 10 verse 25 that we should not stay away from the church meetings or gatherings as some are doing, but we should meet together and encourage each other, that we should do this even more as we see the day of His return drawing near. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Stay safe, everyone, and be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Glory to God.